As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 30, Talatang 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pananalangin at sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ngunit bago tayo dumako sa ating pong pagbabasa ng bahagi ng Biblia na atin pong pinasimulan, ay nais ko po kayong batiin sa inyo pong maagang paggising. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay dito sa ating programa at sa atin pong himpilan. Saan man po kayo naroroon sa inyong mga tahanan or sa mga sasakyan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gayon din po sa mga nanonood natin at nakikinig sa Facebook page and YouTube channel. Maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Tayo po ay dadako na sa bahagi ng Biblia na ating binabasa mula po sa ang Bible Pinoy Version. Tayo ay dadako sa Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 11 hanggang 39. Kaya nga mga kapatid, malayang-malaya na tayong pumasok sa Most Holy Place dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang bago at buhay na daang tumatagos sa kortina. Yung katawan niya, yung kortinang yon. Meron tayong dakilang priest na in charge sa bahay ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may sincere na puso at may buong tiwala sa Kanya at may malinis na konsensya kasi nilinis na ang mga puso natin at hinugasan naman ng malinis na tubig ang katawan natin. Kumapit lang tayo sa pag-asa na sinasabi nating atin kasi makakaasa tayo na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Maging concerned tayo sa iba at i-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba.
Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Pag sinasadya pa rin nating magkasala pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang natitirang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ang naghihintay na lang ay yung nakakatakot na judgment na dadating at yung nagliliyab na apoy na susunog sa mga lumalaban sa Diyos. Pag napatunayan na nilabag ng isang tao ang law ni Moses ayon sa testimony ng 2 o mas marami pang witness, walang awang pinapatay ang taong yon. Paano pa kaya yung parusa sa mga bumabasto sa anak ng Diyos? Ginagawa nilang chip ang dugo na nagpatibay sa kasunduan at naglinis sa kanila sa kasalanan. Iniinsulto nila pati ang espiritu na nagpapakita sa atin ng sobrang kabaitan. Alam naman natin kung sino ang nagsabing, "Ako ang maghihiganti. Pagbabayarin ko ang gumawa ng mali." At sinabi din niyang ang Panginoon ang husga sa bayan niya. Nakakatakot talaga na mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Huwag niyong kalimutan yung lahat ng pinaghirapan niyo nung una kayong maliwanagan. Tiniis ninyo ang matinding paghihirap at di kayo nag-give up. Minsan iniinsulto kayo sa harap ng maraming tao at tinatrato ng di maganda. Kung minsan naman sinasamahan niyo ang mga taong pinapahirapan din ng ganoon. Dinadamayan nyo yung mga nakakulong at nung inagawan kayo ng mga ari-arian, kinaya nyo pang ngumiti kasi alam nyong meron kayong mas magandang bagay na tatagal forever. Kaya huwag kayong mawala ng lakas ng loob. Kasi dahil dyan, magkakaroon kayo ng malaking reward. Kailangan nyong habaan ang pasensya nyo para magawa nyo ang gusto ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. Dahil sabi nga ng Scripture, kunting panahon na lang, padating na ang Diyos. Hindi na yon magtatagal. Ang bayan kong matuwid ay mabubuhay dahil sa faith. Pero kung tatalikod siya sa akin, hindi ako matutuwa sa kanya. Hindi tayo kasama sa mga taong tumatalikod sa Diyos at napapahamak. Doon tayo sa mga may faith, kaya naliligtas. Lumapit sa Diyos. Ang mga taong naglalakbay sa iba't ibang mga bansa ay kinakailangan na may dalang pasaporte. Ang pasaporte ay isang uri ng slip ng pahintulot na nagbibigay ng access sa may dala nito na kung wala ito ay hindi nila mararanasan. Kaibigan, ang mensahe ng aklat ng mga Hebreo ay ang dugo ni Jesus ang ating passport sa presensya ng Diyos Ama. Sa talatang 22 ng Kabanatang 10 ng Hebreo ay ganito ang nakasulat. Mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Ipinakita ng kautusan ni Moises kung paano isinasara ng kasalanan ang daan patungo sa presensya ng Diyos. Ang kabanal-banalang dako ng sanktuaryo ay limitado sa mga ordinaryong Israelita. Hindi sila maaaring makapasok doon. Ang punong pari lamang ang maaaring pumasok, ngunit isang beses lamang iyon sa loob ng isang taon at hindi pwedeng walang handog. Ngunit binago ni Jesus ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa atin. Binigyan niya tayo ng daan patungo sa Diyos Ama. Sa isang bago at buhay na daan at kumikilos din bilang isang dakilang saserdote sa bahay ng Diyos. Kaya hinihimok ni Apostol Pablo ang lahat ng mga mananampalataya na lumapit sa Diyos ng may tapat na puso at may buong katiyakan na dala ng pananampalataya sang-ayon sa talatang 11 hanggang 22. Kaibigan, si Jesus lamang ang daan patungo sa presensya ng Diyos Ama. Hindi natin maaasahan ang ibang tao kahit na sila ay itinuturing na mga santo o kahit na ang Berheng Maria na naging ina ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao. Maging ang ating pangungumpisal ay sa pamamagitan din lamang ng Panginoong Hesus sapagkat siya ang ating tagapamagitan, ang ating punong pari. Ang susing talata na ating binasa ngayon ay nagbibigay sa atin ng katiyakan.
Sa sino man na nag-aalinlangan na manatili sa pananampalataya at magpatuloy sa pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Ang babala sa talatang 26 hanggang 31 ay maaaring magbigay sa atin ng pangamba sa ilang mananampalataya na magbigay sa kanila ng pag-iisip kung posible bang mawala ang kaligtasan ng isang tao. Ngunit si Apostol Pablo ay idinidiin lamang ang isang simpleng punto. Ang sino mang tumanggi kay Jesus bilang kanyang handog ay pinipiling kumapit sa kasalanan. Sa halip na makalapit sa Diyos, ang tanging alternatibo kay Hesukristo ay isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway, sang-ayon sa talatang 27. Kaibigan, si Jesus ang tanging paraan para mapatawad at matanggap tayo ng Diyos Ama. Si Apostol Pablo ay nagtitiwala na ang mga orihinal na tatanggap o tumanggap ng liham na ito ay magpapatuloy sa pananampalataya na kanilang ipinakita noon sang-ayon sa talatang 32 at 35. Ito ang tanda ng tunay na pananampalataya. Naglalapit ito sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at hindi tumatalikod. Sang-ayon sa Juan, Kabanatang 14, talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaibigan, bakit naging permanente at kakaiba ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang ibinibigay nito sa iyo? Ano ang palatandaan ng tunay na pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Maaari ka rin mag-comment kung ikaw po ay nanonood sa ating pong Facebook page or YouTube channel. Maaari kang mag-comment dyan sa ating comment section. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong anyayahan ka na sumama sa amin sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, maibiging Ama, dalangin namin na maging malapit kami sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng hinaharap, tulungan kaming maunawaan, Panginoon, ang mga katotohanan ito na aming pinag-aaralan, na ang aming tanging pag-asa ay ang inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, bilang aming tagapamagitan. Iniligtas mo kami upang panatilihin din kami sa landas ng tunay na pananampalataya. Tulungan kami, Panginoon, sa aming mga pagpapasya na sundan ka ng may pagtatapat at determinasyon. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong tanging idinadalangin ang mga kaibigan naming nakikinig, sumusubaybay sa programang ito, na may mga kahilingan sa kanila pong panalangin. Inyo pong ipagkaloob ang katugunan, kasagutan sa mga panalangin ito. Tulungan sila, Panginoon, na makamit ang tagumpay sa kanila pong mga layunin. Pagkaisahin niyo po ang kanila pong mga sambahayan, bigkisin ng tali ng pagmamahalan. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at maagang pagising para po subaybayan ang atin pong programang Rise and Reflect, at inaanyayahan ko po kayo na sundan ang pag-aaral sa Bible School on Air mamaya pong 12:00 ng tanghali. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo.
As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.